Chapter 18. Let's go sugar. Mahigpit na hinawakan ni Alden ang kamay ko saka dinala ako. Nilampasan namin ang babae na payat na payat. Hindi nakaligtas sa paningin ko, ang pagdilim ng kanyang mukha nang makita niya ang babae. Na-curious tuloy ako kung sino yung babae saka parang galit sa kanya si Alden. Alden wait. Sumunod sa amin yung babae saka nauna sa daraanan namin. Huminto naman kami ni Alden sa paglalakad. What do you want, Lizel? Malamig na tanong ni Alden. Napasinghap ako nang marinig ang pangalan na tinawag niya sa babae. Hindi ko makakalimutan ang pangalan na yun na binanggit ni Agnes na ex ni Alden. Siya ang babaeng sumagot ng tawag ko noon sa kasinabing fiancé siya ni Alden. Mariin kong pinaglapat ang labi, saka humigpit ang hawak ko sa kamay ni Alden. May bumabaing gong galit sa dibdib ko para sa babae. Can we talk? Nakikiusap masabi ni Lizel. Ang boses niya ay parang hapong-hapo. Tumiimbagang si Alden na matalim ang tingin kay Lizel. Ano pang pag-uusapan natin? May bago kang kwento. Huwag na lang. Hindi ako interesadong makausap ka. Halika na sugar. Muli akong hinatak ni Alden sa kanilampasan namin ang babae. Please let's talk Alden. Please. Sumunod ulit sa amin ang babae saka humawak pa sa braso ni Alden. Piniksi naman ni Alden ang braso. Pero muntik nang matamba si Lizel. Hindi naman malakas ang pagkakapiksi ni Alden, hindi rin naman mukhang nag-inarte ang babae. Mukha kasi siyang hinang-hina. Napansin kong pinagtitinginan na kami ng ibang taong dumaraan. Pwede ba Lizel? Tigilan mo na ako. Tama na ang panggugulo mo sa akin. Mariing sambit ni Alden. Bakas sa kanyang mukha ang pagtitimpi. Kumagat labi naman si Lizel sa kayumuko, gusto ko lang naman makausap ka. Pagkatapos ng mga ginawa mo may lakas ng loob ka pang makipag-usap sa akin. Galit na galit ako sa'yo alam mo ba? Nang dahil sa'yo 5 taon kong hindi nakasama ang mag-ina ko. Puno ng hinanakit ang boses ni Alden. I am so sorry. Mahinang sambit ni Lizel sa katumingin sa akin. Walang kabuhay-buhay ang mukha niya saka maputing maputla. Tanging lipstick lang niya sa labi, ang nagbibigay kulay. Tinigasan ko naman ang ekspresyon ng mukha. Ngayong nakaharap ko na siya ay halo-halo naman ang nararamdaman ko. Galit saka awa sa kanya. Sa hitsura niya ay alam kong may dinaramdam siya. Huli na ang sorry mo. Kahit ilang beses ka pang mag-sorry nangyari na. Kung talagang sincero ka sa paghingi ng sorry tigilan mo na ako. Masaya na ako ngayon kasama ang mag-ina ko. Gusto lang naman kitang makausap kahit sa huling pagkakataon, sana mapagbigyan mo ko. Pamimilit pa rin ni Lizel muling tumingin sa akin. Nasa mukha niya ang determinasyon na makausap si Alden. Bumuntong hininga ako. Mukhang hindi siya titigil hanggat hindi nakakausap si Alden. Mukhang hindi rin naman gulo ang hatid niya. Pagbibigyan ko, ang babae sa huling pagkakataon na makausap si Alden pero syempre kasama ako. Ang mabuti pa pumasok muna tayo sa isang resto para makapag-usap. Saad ko. Sugar. Protesta ni Alden bumukas ang pagtutol sa kanyang mukha. Matiim kong tiningnan si Alden. Sige na Alden, para matapos na ito. Hindi na nagsalita si Alden sa kabamantong hininga na lang. Salamat miss. Sambit ni Lizel sa kakiming ngumiti. Tipid din akong ngumiti. Ako si Jenica, ang fiancé ni Alden. Pagpapakilala ko. Napaawang naman ang labi niya sa kamukhang nabigla sa sinabi ko. Pero wala naman akong nababakasan ng pagprotesta sa kanyang mukha. I'm Lizel. Nilahad niya ang kamay. Tinanggap ko naman yun. Ang lamig ng kamay niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa aircon ng mall iyon o dahil talagang may sakit siya. Pumasok kami sa isang Chinese restaurant saka doon nag-usap. I'm dying. Tinaningan ako ng doktor na hindi na ako magtatagal. That's why, gusto kong humingi ng tawad sa'yo, at sa mag-ina mo. Ayokong mamatay na kinamumuhian ako ng mga taong nagawan ko ng kasalanan. Hindi ako nakaimik sa mga sinabi ni Lizel. Nabigla ako. Nanayo ang mga balahibo ko. Nahalata kong may sakit siya pero hindi ko naman inaasahan na ganito pala kalubha. Nakaramdam ako ng lungkot pati awa sa kanya. Ang bata pa niya para mamatay, baka nagimbento ka na naman para kawan kita. Hindi nabebenta sa akin yan. Sarkastikong sabi ni Alden na ikinasinghap ko. Lumingon ako sa nobyo. Nakaismid siya kay Lizel. Hindi siya naniniwala dito. Hinawakan ko ang kamay niya sa kapinisil.
Lumingon naman siya sa akin. Malungkot na ngumiti si Lizel sa kasalaitan na tumingin sa aming dalawa. I know hindi ka maniniwala sa akin. Kasalanan ko naman dahil sa dami ng nagawa kong kasalanan sa'yo. Pero paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo. I'm really sorry Alden, nagawa ko lang ang lahat ng yun dahil sobra kitang mahal. Naging bulag ako sa kabingi. I'm so sorry. I'm really sorry. Tanggap ko kung hindi mo ko mapapatawad. Sa akin naman siya tumingin sa kanahihiyang ngumiti. I'm really sorry Jenica, naging makasarili ako at madamot. I'm so sorry. Sana mapatawad mo din ako. Pinalis niya ng daliri ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Lumunok ako. Tila may baykig na nakabara sa lalumunan ko, saka parang gusto na ring tumulo ng luha ko. Bilang babae ay dama ko ang paghihirap ng loob niya. Malaki ang kasalan niya sa amin ni Alden, sa akin. Pero ngayong nakikita ko lang, sitwasyon niya, parang unti-unting nalulusaw ang galit ko sa kanya. Kapatawaran lang ang hinihingi niya sa natitira niyang mixing buhay. Sino ba naman ako para hindi magpatawad sa taong nasa dapit hapon na ang buhay? Inabot ko ang kamay ni Lizel. Tumingin siya sa akin. Minitian ko siya. Pinapatawad na kita. Pukal sa kalooban na sambit ko. Ngumiti naman siya hanggang sa unti-unting naging sibi. Ang ngiti at sunod-sunod nang pumatak ang kanyang luha. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Sugar, tawag sa akin ni Alden. May pagtutol sa boses niya. Nilangon ko siya at matiim na tiningnan. Alam kong labis siyang nasaktan sa ginawa ni Lizel. Hinawakan ko rin ang kamay niya at pinisil sabay ngiti. Bumuntong hininga naman siya at tumingin kay Lizel. Lumalambot na ang kaninang matigas na ekspresyon ng kanyang mukha. I forgive you. Sambit niya. Napaawang ang labi ni Lizel, tuluyan ng umiyak. Thank you Alden. Thank you so much. Thank you sa inyong dalawa. Thank you. Thank you. Paulit-ulit niyang sambit. Nagtinginan kami sa isa't isa ni Alden sa kangumiti. Pinisil niya ang kamay ko. Hindi man kami magsalita ay nagkakaintindihan naman ang mga puso naming dalawa. Sana ibaling mo sa makabuluhang bagay ang natitito mong mixing panahon Lizel. Alisin mo na yang bigat sa dibdib mo, enjoy mo na lang natitirang buhay mo. Payo ni Alden kay Lizel. Sumanggot-singhot naman si Lizel habang pinupunasan ang luha sa pisngi. Umaliwalas bigla ang mukha niya. Tumingin siya sa amin ni Alden sa kangumiti. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Kapatawaran niyo lang talaga ang hinihintay ko. Makakatulog na ako ng maayos, wala nang iisipin. Nakaakbay sa akin si Alden at ako naman ay nakahawak sa bewang niya habang papalabas kami ng mall. Matapos ang pakikipag-usap namin kay Lizel ay parehas gumaan ang aming pakiramdam. Tila may nabunot na tinak na matagal nang nakabaon. Kinabig niya ako at hinalikan ng mariin sa sentido. Bakit ba sobrang bait mo? Napakadali sa'yo ang patawarin si Lizel. Sambit niya. Papunta na kami ngayon sa parking area. Kasi naman nakakaawa siya. Hindi madali ang pinagdadaanan niya, isa pa sinsero naman siya sa paghingi ng tawad. Ang importante bandang huli tayong dalawa pa rin. So bakit hindi pa natin siya patawarin? Pinupog niya ako ng mariring halik sa sentido sa kapisngi. Natawa naman ako, the same time ay nahihiya din dahil pinagtitinginan kami ng mga taong nadadaanan namin. Pinalo ko siya sa braso. Tama na nga, nakakahiya ang daming nakatingin. Saway ko sa kanyang, umisi lang siya. Hayaan mo silang mainggit. Sira. Kunwaring inirapan ko siya. But honestly Sugar, I'm so proud of you and I'm so lucky to have you. Hindi na ako makapaghintay na may kasal sa'yo. Sana nga bukas na. Kinilig naman ako sa sinabi niya. Ang cheesy niya talaga kahit noon pa. Kaya nga ako nahulog sa kanya. Atat ka naman. Kaka-propose mo pa nga lang kanina eh. Pero sa loob-loob ko ay excited na rin akong maging asawa niya sa papel, sa mga mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ngumuso siya. Sa excited na ako eh. Malambing na sabi niya. Natawa ako sa pagmuso-nguso niya. Parang siyang ang anak namin kapag naglalambing. Sa'yo nga talaga nagmana ang anak natin. Tayo na nga nang makauwi na. Yaya ko sa kaya nang makalapit na sa kotse niya. Pinagbuksan niya ako ng pinto saka ay nalalayan pang sumakay. Umikot siya at sumakay na rin sa driver seat. Kinabit ko naman ang seatbelt. Saan tayo Sugar? Di sa bahay, gusto kong humilata muna saka umidlip na pagod ako ngayong araw. Pilyo siyang ngumiti.
Kakaiba din ang kinang ng kanyang mga mata. Tumaas ang kilay ko kasabay ng pag-iinit ng aking pisngi. Alam kong may iba siyang iniisip. Hoy Alden, kung ano man yang iniisip mo. Magtigil-tigil ka, pagod ako. Nakangusong sabi ko sabay humalo kip-kip. Tumawa naman siya habang kinakabit ang seatbelt. Bakit? Ano bang iniisip ko? Inosente pa niyang tanong. Inirapan ko siya. Kunwari pa siya eh. Basta alam mo na yun. Ikaw yata ang may iniisip eh. Nanunuksong sabi niya. Pinalo ko naman siya sa braso na ikinatawa lang niya. Siguradong pulang-pula na ang mukha ko. Umuwi na nga tayo. Oy, excited na siya. Alden. Malakas lang siyang tumawa saka binuhay na ang makina. Para sa nalalapit na kasal ni paring Alden. Sambit ni Kester tinaas ang hawak na bote ng beer. Itinaas na rin ng 5 niyang kaibigan ang mga hawak na beer, pinagpingki nila ito sa ere sabay tungga. Congratulations sa nalalapit niyong kasal. Pati sa akin ni Ivy, ang asawa ni Jace. Kondong-kondong niya ang anak na 1 taong gulang. Salamat. Nakangiting sambit ko. Nagdaos kami ng kaunting salo-salo dito sa bahay nila Alden para nga sa engagement namin. Ang gusto nga ni Al ay bongga. Pero tumanggi ako, gusto ko simple lang at kasama lang mga malalapit naming mga kaibigan. Siyempre kasama ko si Leah, si Nana at si Tata. Inimbitahan ko rin sila Ivona, Miriam at Ruby. Nakilala ko na rin ang mga asawa ng mga kaibigan ni Alden na hindi rin pala nalalayo ang edad sa akin. Mababait din sila, magaganda pa. Nagulat pa nga ako nang malaman na asawa pala ni Ivona si Luigi. Nalalapit na rin ang kasal nila sa simbahan. Mauuna sila sa amin at buntis na rin siya. Medyo halata na nga ang tiyan niya at blooming na blooming pa. Masyadong protective din sa kanya si Luigi. Sino kaya sa magkakaibigan ang susunod na mag-aasawa? Tanong naman ni 8 Ana na isang guro asawa ni Lorenzo. May anak na rin sila pero hindi nila kasama, iniwan daw nila ito sa mga magulang ni Lorenzo. Si Kuya Matias siguro, sagot ni Ivona. Nako, malabo yan bes. Sa sanggit ni Kuya Matias aabot yan ng 60, wala pang asawa. Sabat ni Agnes na pumapapak ng balat ng lechon. Nagmamantika na nga ang bibig niya. Grabe ka naman bes. Mabait naman si Kuya Matias Mabait kapag tulog. Lagi nga akong sinusungitan yan eh. Nakangusong sambit ni Agnes. Kasi lagi mong binubuwizet. Luka-luka ka rin kasi eh. Natatawang sabi ni Ivona. Masarap kasi siyang buwizetin eh. Namumula yung mukha sa galit tapos parang umuusok yung tenga sa kailong. Gaga. Pati ako ay natawa na rin. May pagkapilya kasi talaga itong si Agnes. Tapos malakas pang mga asar talo nga sa kanya si Alden. Pero alam nyo ba, noong maliit ako hinabol ako ng palo niyan dahil dinrawingan ko ang bagong bili niyang kotse. Ayun, galit na galit siya at hinabol ako ng tsinelas. Pagkukwento ni Agnes. Parang yun lang, hinabol ka na ng palo. Patola si Matias Komento ni 8 Ana. Umiwi naman si Agnes. Kasi ang panang drawing ko pa ko. Kaya ayun, galit na galit siya. Sabay-sabay kaming bumunghalit ng tawa. Mabuti na lang hindi naman ni Joaquin ang kapalyahan niya. Baka lagi akong mapaaway. Kaya naman pala, kahit ako man yun, hindi lang palo ang aabutin mo sa akin. Pinabarangay pa kita, saad ni Miriam. Pero hindi naman ako napalo dahil nagkulong ako sa loob ng kwarto, sa kaninong niya ang daddy ko, kaya hindi niya ako mapapabarangay. Marami pang kinuwento si Agnes tungkol sa mga kapalyahan niya noong bata pa. Tawa naman kami ng tawa. Napapatingin na nga sa amin sila Alden, dahil mas malakas pa ang tawanan namin kesa sa kanila. Mukhang nagkakasiyahan kayo babe Sambit ni Jace kay Ivy. Usapang babae lang to Han, enjoy ka lang. Nakangising sabi ni Ivy. Bumaba ang anak niyang si Jethro mula sa kandungan niya at lumapit sa ama. Ay naalaya naman ito ni Ivy nang makalapit na ang anak sa ama ay muli siyang bumalik sa mesa namin. Baka kami na ang pinag-uusapan niyo Wika ni Kester. Bakit naman namin kayo pag-uusapan Kuya Kes, gold kayo. Burr ni Agnes. Hindi, pero mga gwapo kami. Hirit pa ni Kester sabay hiwayan ng mga kaibigan niyang nasa mesa maliban lang kay Matias na ngumisi lang. Well, totoo namang mga gwapo sila. Walang tapon ika nga. Pero syempre pinakagwapo para sa akin si Alden. Gwapo ka dyan. Hindi kaya si Kuya Matias lang ang gwapo sa inyo? Lamang na lamang siya sa inyo ng 10 ligo. Diba Kuya Matias?
Nakataas ang isang kilay na lumipad ang tingin ni Matias kay Agnes. "Shut up, Agnes. Wala akong pera." Ngumuso si Agnes. Kuripot. "Pinabawi ko na pala. Di ka ganon kagwapo, wala kang pera eh." Sinama ng tingin ni Matias si Agnes. Tumawa naman sila Alden. Habang lumalim ang gabi ay tuloy lang ang monthly naming selebrasyon. Umiinom man kaming mga babae pero wine lang saka champagne. Ang mga lalaki naman ang umiinom ng hard. Nakisali na rin sa amin si Tita Anita na kasing daldal din ni Agnes. Si Joaquin naman ay nasa entertainment room nanunood ng paborito niyang cartoon kasama ang isang kasambahay na itinalaga ni Tita Anita. Sa December na bago ang katapusan ng kasal namin ni Alden. Yun ay 4 na buwan mula ngayon. 2 wedding organizer ang kinuha ni Alden. At mas hands-on pa siya sa akin sa pag-aasikaso ng mga detalye sa kasal. Kung ako ang tatanungin, gusto ko simpleng kasal lang talaga, para hindi masyadong magastos. Pero ayaw pumayag ni Alden. Minsan lang daw kami ikasal kaya dapat engrande regalo daw niya iyon sa akin. Yun din ang gusto ni Tita Anita saka Agnes. Pumayag na rin ako. Nakalipat na rin kami sa bago naming bahay, pinablessing na namin ito. Siyempre kasama din namin doon si Lea. Kumpleto na yon sa mga gamit. May sarili ng kwarto si Joaquin. Kami naman ni Alden ay magkasama ng natutulog sa master's bedroom. Pero katabi pa rin naming matulog si Joaquin. Hindi pa kasi siya sanay matulog ng walang katabi. "Ako masaya, ikakasal ka na, Jenica." Sambit ni Nana nakatabi ko sa upuan. "Salamat po, Nana. Deserved mo yan. Saksi kami ni tata mo sa paghihirap mo. Mabuti kang babae, ina, kaya deserve mo sumaya." Ngumiti ako kay Nana. Malaki ang utang na loob ko sa kanila ni tata. Sila ang tumayong parang magulang ko. Tinamayan nila ako sa lahat ng paghihirap ko noon. Balang araw masusuklian ko rin sila sa mga kabutihan nila sa akin. Bigla namang sumagi sa isip ko si Mama. Sa tuwing naiisip ko siya, nalulungkot ako. 5 taon na kaming hindi nagkikita. Simula nang lumuwas ako dito sa Manila ay hindi pa ako umuuwi sa Zambales. Si Lea lang ang umuuwi doon 1 beses sa 1 buwan para dalawin ang mga magulang niya. Sa kanya lang ako nakikibalita tungkol kay Mama. Wala na daw siya bahay at sumama na kay Norman sa probinsya nito. Ang nakatira sa bahay namin ay ang tiyahin sa katiyuhin ko. Alam ni Mama na nandito ako sa Manila kasama si Lea pero hindi siya nag-abala na puntahan ako dito. Aaminin ko may tampo pa rin ako sa kanya. Pero namimiss ko rin siya. Sana makasama ko siya sa importanteng araw ng buhay ko. Yun ay ang araw ng kasal ko. Pagpasok pa lang namin sa kwarto ay agad akong sinunggaban ng halik ni Alden sa labi. Sinandal niya ako sa pinto, narinig ko ang paglock niya nito. Iniyakap ko naman ang mga braso sa kanyang batok saka tumugon sa mapusok niyang halik. Nalalasahan ko pa ang alak sa labi niya. Marami-rami din siyang nainom pero hindi naman siya lasing. Nagsipag-uwian na ang mga bisita, kami naman ay dito na pinatulog ni Tita Anita. Si Joaquin ay nakatulog na sa kwarto ni Tita Anita, hindi na namin inistorbo ito. Si Lea naman ay sinamahan pa uwi si Nana sa katatahatid ng driver ni Alden. Heto naman kami ngayon ni Alden sa kwarto niya, parehas nagiinit. Pinuhat niya ako. Iniyakap ko naman ang mga binti sa balakang niya habang wala pa ring panat ang halikan namin. Naglakad siya palapit sa kama, hinaga ako doon. Bumangon siya at mabilis na hinubad ang damit at kanalas ang sinturon. Hindi rin ako nagpatalo, hinubad ko na rin ang blouse ko. Tinulungan pa niya ako sa paghubad ng pantalon. Nang maubad na ang lahat ng saplot ko ay dumagan na siya sa ibabaw ko at miyali akong siniil ng halik habang ang mga kamay ay humahaplos saka pumipisil sa aking katawan. "Oh Alden!" Daing ko nang sumubsob siya sa pagkababae ko habang piga-piga ng isa niyang kamay ang aking dibdib. Tila ako bulating inasinan sa likot ng katawan ko. Sa bunot ko ang buhok ni Alden habang tila siya gutom na sinisibasib ang aking pagkababae. Umaalpas ang mahahabang ungol sa aking bibig, dahil sa hatid na sarap ng bawat hagod ng kanyang mainit na dila. Sinisipsip pa niya ang maliit kong butil doon na nagdudulot ng masarap na kilati. Oh my God, Alden! Bumibigat na ang bawat paghinga ko, bumibilis din ang pagtibok ng aking puso. Ramdam kong malapit ko nang marating ang sukdulan, dahil sa tensyong namumuo sa puson ko anumang oras ay sasabog na ito. Pighil-pighil ko ang sariling umungol ng malakas.
Kahit na ba soundproof itong kwarto niya ay hindi pa rin ako komportable na umungol ng malakas. Ilang sandali pa nga ay nanigas na sa kanang inig ang katawan ko kasabay ng pag-agos ng likido sa bakana ko. Tila ako mamawala ng ulirat sa sarap na nararamdaman ko. Habol ko ang hininga nang matapos ako. Para akong nakipaghabulan. Nakita kong bumangon si Alden nagmamadaling hinubad ang pantalon. Napakagatlabi, ako nang muling masilayan. Hindi ako natatakot na mabuntis ulit. Bakit pa? Nandito na siya sa tabi ko, ikakasal na kami. Akin na siya habang buhay. Love you sugar, I love you. Malambing na bulong niya sa tenga ko habang tinataniman ako ng halik. Natigilan ako sa paghihiwa ng carrots nang makarinig ng doorbell. Kumunot ang noo ko. May bisita yata kami. Akmang aalis sa harap ng lababo ang bago naming kasambahay na si Ate Sloanie pero pinigilan ko siya. Ako na magbubukas, Ate Sayeni. Pinitawan ko ang kutsilyo saka pinunasan ng malinis na basahan ang kamay. Lumabas ako sa malawak naming kusina. Noong una medyo naninibago ako sa bahay namin. Kapag lalabas ng bahay ay mahaba pa ang lalakarin. Hindi gaya sa dati naming tinitirhan na apartment na ilang hakbang lang nasa labas na ng pintuan. Pero si Joaquin ay enjoy na enjoy dito sa bahay namin. Paborito niyang parte ng bahay ay ang swimming pool. Madalas silang mag-swimming ng papa niya. Gaya kanina, nagbabad na naman silang dalawa sa swimming pool kakaahon lang. Inaaya nga nila ako pero tumanggi ako dahil tutulong pa ako sa pagluluto. Tamang-tama naman na linggo ngayon wala kaming mga pasok parehas. Si Leia naman ay nasa kanila nana. Napakunot ang noo ko nang matano ko sa gate ang matangkad na babae na may sukbit na bag sa braso. Sino kaya siya? Muli pang tumunog ang doorbell kaya binilisan ko na ang paglalakad sa pathway. Naalala ko ang suhestyon ni Alden na magtatalaga siya ng mga bantay sa gate. Tutol sana ako pero sabi niya para rin daw yun sa safety naming mag-ina kapag wala siya dito sa bahay. Kaya go na lang ako. Alam naman niya kung ano ang makakabuti sa amin. Pinuksan ko ang maliit na gate. Tumambad sa akin ang matangkad sa kamagandang babae na blondie na ang buhok. Nakahapit siya na pantalong itim at stiletto shoes. Ang pang-itaas niya ay sleeveless blouse na puti at may scarf sa leeg. Pink na pink ang labi niya at mahahaba ang false lashes. Pero parang may kakaiba sa kanya. Parang medyo maskulado yata ang katawan niya para sa isang babae. Malalaki ang mga braso, ganun din ang mga hita sa kabinti na hapit sa suot na itim na pantalon. Ang mga paa niya ay malaki, medyo maugat, saka halos mapatid ang mga strap ng stilitong kanyang suot. Ahay, nakangiting bati sa akin ng babae. Napaawang ang labi ko nang marinig ang boses niya. Parang may mali. Hello, sino sila? Tanong ko. I'm Rika. Nandyan ba si Alden? Tumaas ang kilay ko. Bakit niya hinahanap si Alden? Huwag niyang sabihin na ex siya ni Alden. Paano niya nalaman itong bahay namin? Sinabi sa kanya ni Alden. Tila umakyat ang dugo ko sa ulo ko. Miss, ex ka ba ni Alden? What? Tinatanong ko kung ex ka ni Alden. May katarayan ng tanong ko. Wala akong pakialam kung malaki siyang babae. Napatutop sa bibig ang babae na tila nasusuka pero parang hindi naman. Anyari sa kanya. OMG. Pangalawang beses na tong napagkamalan akong babae ng mga kaibigan ko ha. Nakakaloka. I cannot. Tumingin sa akin ang babae. You're Alden fiancé right? Kumunot ang noo ko. Paano niya nalaman? Sinabi rin ni Alden. Oo, ako nga. Pinitik niya ang daliri sa ere, pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sabi na tama nga, ang pinsan ko pretty daw ang fiancé ni Alden. I like your beauty, miss. Morena, Pilipinang-Pilipino na may pagka-Latina. Kaya naman pala for the go na si Alden napakasalan ka. Anyway, ikaw correct lang kita, hindi ako ex ni Alden. Iwaw, guwapo si Alden pero di ko siya type. Litanya niya sa ipit na boses na parang direng-diri. Napaawang naman ang labi ko. So mali pala ang iniisip ko. Kaibigan daw siya ni Alden. Parang wala naman kasi akong kilalang kaibigan na babae si Alden. Ang mga babaeng alam ko lang ay mga ex niya. Anyway, ano palang name mo dear? Sorry, Jenica ang pangalan ko. Nag-aalangan na nilahad ko ang kamay. Agad naman niya yung hinawakan. Pati kamay niya ay malaki. Parang kamay ng lalaki. Hindi kaya. Sorry sa itatanong ko ha. Pero gay ka ba?
Malapad na ngumiti siya. Yes. Pero malapit na ring akong maging babae kapag napatanggal ko na ta. Tinuro niya ang harapan ng pantalon niya na medyo may nakaumbok. Nag-iinit ang pisnging, nag-iwas ako ng tingin sa kangumiwi. Sabi na pero hindi ko inaasahan na may kaibigan si Alden na gay. Pero mukha naman siyang mabait, madaldal nga lang. Hinihintay ko lang na pumayag ang lola ko and then lilipad na ako ng Thailand para magpalagay ng kipay, dugtong pa niya. Well, good luck sa'yo Rika. Sana payagan ka na ng lola mo. Nakangiti nang sabi ko. Oh, you're so sweet dear. Thank you. Anyway, pwede na ba akong pumasok? Ang init na dito sa labas, baka hamulash mukap ko. Ay oo nga pala, sorry. Sige, pasok ka. Niluwangan ko na ang bukas ng gate para makapasok siya. Giniya ko na siya sa loob ng bahay. Ang dami niyang tanong tungkol sa amin ni Alden. Pagpapasok sa bahay ay iniwan ko muna siya saglit sa living area para tawagin si Alden at si Joaquin sa taas. Rick my man. Nakangising bati ni Alden kay Rika at malakas na tinapik ito sa balikat. Ouch ko naman. Makatapik naman wagas. Athu, wag mo kung matawag-tawag naman. Buman na ako. Syuta kang inamers ka. Tumawa naman si Alden sa kanamaywang. Man ka pa rin dahil may lawit ka pa. Tengge ni mo yawa ka. Pinatuka ni Rika si Alden na ikinagulat ko.